Ito sinasabi ko yung mga banateros eh. Critical thinker eh. May utak eh. Sabi ni Jinko, huwag maniwala habang wala pang ebidensya. Hindi ibig sabihin hindi tayo naniniwala. Ang ibig sabihin, relax. Pag may, hingin yung lagi, may balita ka, o ano ebidensya mo? Dapat mapag-isip na tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kahit sa akin, huwag kayong maniwala kung walang ebidensya. Kahit kay Banat Bay, huwag kayong maniwala kung walang ebidensya. Ganyan po namin pinag-iisip ang banateros. Ganyan po ang sinasabi natin sa mga DDS lagi. Mag-isip. Huwag basta maniniwala kahit kaninong vlogger. Kahit kay Coach Oli, huwag kayong maniwala. Ebidensya. Ang hirap sa atin, pag nanghingi ka ng ebidensya, ay, iba na yan. Iba na sila, iba na. Boy, ganon. Yun ang problema natin. Kaya tayo nabubudol eh. Bakit? Kakahanap natin ng popcorn content. So, tama. Sabi ni sa resibo lang tayo maniwala. Lin, to see is to believe. Resibo, ebidensya. Until such time, huwag kayong basta-basta nila. Alam mo, halimbawa, babanggitin ko sino yung makita ko dito. Si Bright Naria, mas gusto ko makita ang book of accounts, sabi niya. Ha, pasensya na, pahiram muna ng pangalan mo, Bright Naria. Okay ba? Ikaw una kong nakita, ha? Oh. Halimbawa, si Bright Naria. Sabi niya, gusto ko makita ang book of accounts ng Congress kaysa sa pulburo video Coach Oli. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, nagkaisa ang mga vloggers. Ang video hawak ni Bright Naria. Tapos, pag kumontra kayo, galit. Pero hindi ako maglalabas ng ebidensya. Basta babakbakan ko lang ng babakbakan si Bright Naria. Ilabas mo ang video. Nasa iyo. Alam namin nasa iyo. Labas mo! Gets you yung point? Dapat hiningan nyo muna ako ebidensya. Paano mo nasabing na kay Bright Naria yung video? Tapos ang gagawin ng iba, naniwala halimbawa sa amin, naging judgmental, hinusgahan na si Bright Naria. Yung mga vloggers na kumampi kay Bright Naria, nahusgahan pa nung mga vloggers, yung mga naniniwala sa amin. Naging judgmental pa tayo. Sabi ni Cagayanus Vlogs, tama Coach, wag nang patagalin ko, ilalabas din lang. Kahit mga walang pulis nga, hindi huliin kung walang evidence eh. Kaya ayoko talaga nung trial by publicity ang nangyayari. Kasi sa trial by publicity, alam nyo naman, hindi ko man nilalahat, maraming Pilipino, bakbak lang ng bakbak. Hindi hingi ng ebidensya. Basta, eto yung gusto naming marinig. Eto yung entertaining. Masarap pakinggan habang kumakain ng popcorn. Paniwalaan natin. Ang hindi mag-content ng ganyan, peke. Ganon. Ganon ginagawa eh. Matanong ko sa mga nakapanood, kasi sinend sa akin yung video eh. Mamaya lalagay ko rito. Sinend sa akin yung video, hindi ko pa napapanood, mahaba. Pero ang sabi, hindi ko sasabihin kung sino nag-send na to. Pero
Boss Dada, kung andiyan ka, pwede ba kita i-quote? Ay, di ba? Now, anong punto mo, Coach Oli? Ulitin ko, para alam nyo ulit, kasi para napapractice tayo. Hindi ko sinasabing mahina kayo. Nagpapaalala si Coach Oli. O sige, Coach Oli, wag na natin intindihin ng video. Anong gagawin natin? Ano sa tingin nyo? Anong sagot ko kanina? Same ng sagot ko ngayon. We will take our cue from PRRD. Let me repeat that. I will take my cue from PRRD. Oh, ulitin ko tanong, Coach Oli, anong gagawin natin? Sagot. Ano ba cue ni PRRD? Buksan yung libro. Diyan tayo mag-focus. Audit, audit, audit. Nalilihis tayo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sinusundan natin si PRRD, hindi tayo maliligaw. Kaya nga ano sinisigaw natin? Oy! Congress, ibukas nyo libro. Ipa-audit nyo yan. Ano ba huling sinabi ni PRRD? Buksan nyo yan. Kaya ngayon ang paalala ko sa inyo araw-araw eh. Di ba? Audit. Audit, audit, audit. Pabuksan nyo anong ginastos. Saan napunta yung pera ng taong bayan? Please focus on that. I'm talking to DDS here. If you call yourself DDS, please listen to PRRD. Yan ang sabi niya eh. Yung huling interview niyo sa Gikan yan. Oh. Simple. Di ba? Ano ba pinaglalaban ni PRRD ngayon? Di ba? Bulat-latin yung record ng Congress. Iba tayo nalilihis, mga Brad, mga DDS. Mga ka-DDS, pa tayo lumilihis doon? Huwag tayo papaligaw kasi alam nyo, hindi tayo nagbibintang, pero alam kasi si solid ang DDS eh. Bibiyakin yan. Ginawa na nila dati, biniyak na eh. Bibiyakin ulit yan. Wala tayong pinagbibintangan kung sino ha. Kaya lang, gaya ng sabi ko, kahit si Coach Oli, hingan nyo ng ebidensya. Kahit sinong vlogger, hingan nyo ebidensya. Huwag kayo basta-basta naniniwala. Pag may sinabi, oy, may scoop ako, may scoop. No, ebidensya. Okay yan. Okay yung scoop mo. Basta totoo. Karapatan nyo yun eh. Ngayon, may nagsasabi, 6 months daw, 6 months. 6 months pa pala eh. And then, let's focus. Hindi, I'm talking to the DDS ha. Hindi ko pinakikialaman sila kung ano gusto nila. Sinasabi ko, kinakausap ko, I'm addressing mga DDS. Kung ang sinasabi, 6 months pa, ilalabas ang video. Ano, sagot ko doon? Again, we take our cue from PRRD. Ano, audit muna, focus tayo doon. 6 months nyo pa pala ilalabas eh. Ano yung aaraw-arawin nyo yung content? 6 months? Video. Galing nito. In fairness, wala po ako naririnig na DDS na nagsasabi na may video. DDS kasi. Krisya, DDS eh. Alam nyo, wag nyo husgahan yung mga vlogger na hindi susunod sa tumbong ng ibang vloggers. May kanya-kanya po. Ito pa. Very good point. Kung meron man, doon na pag-usapan kung nailabas na. Coach Oli, ba't natin pinag-uusapan? Hindi kasi in-address ko lang.
After nito wala na. Iwan ko na yung topic na yan. Nasabi ko na eh. Ano, Bruno? May napanood ako live ni Maharlika. Tinanong niya si Sas kung napanood na yung video. Sabi ni Sas, hindi pa raw. Pati si Maharlika, hindi pa rin. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Di ba? Yung iba may mga pa-teaser pa ng video. Ano to, pelikula? Grabe, for the content to. Popcorn! Ito sabi ni Stormy. Kay PRRD naman kasi nanggaling ang drug issue na yan bago pa ang eleksyon. Kaya madaming naniwala kahit walang ebidensya na video. Ganito yon. Kasi in protection para hindi maloko ang taong bayan. Wala, nagpaloko pa rin eh. I mean, that's how powerful vloggers are. Kaya nga sabi ko sa inyo, uulitin ko, di baling makulitan kayo sa akin. Kaya nga vlogger eh. Influencer yan eh. Na mind conditioning sila ng mga vloggers. Naniwala sila doon eh. Sinabi na ni PRRD, kanino yung naniwala yung iba? Sa vloggers. Kaya nga sabi ko sa inyo, paano natin poproteksyonan natin ang sarili natin ngayon against budol? Una, take the cue from PRRD. Second, hingi ng ebidensya. Tapos. Para hindi na maulit. Ayan, ito dapat ang pinag-uusapan. I'm waiting. Asa na yung 20 pesos na bigas? Kakainin ba namin yung video? Alam mo, guys, huwag kayong magagalit sa aming banateros. Pero dapat nag-iisip. Dapat ang viewers ganito mag-isip. Ang concern natin yung pagkain. Dapat ang sinisingil na, uy, Marcos, asan yung 20 bigas? Hindi yung video. Kasi yung bigas, may ebidensya tayo eh. Sinabi niya eh. Nilabas yan sa mainstream media. O ngayon, vlogger na naman ni BBM. Ang pulburon galing na naman sa kanila. Yun ang punto siguro ni Lina Aboga. Kung tama ako naintindi. Ang daming issue na dapat pag-usapan. Doon tayo sa pinakasikat na issue, audit at liquidation. Ayan, galing ng Pilipino mag-isip. Ganito mag-isip. Audit, liquidation, open the book, at pagtaas ng presyo ng bilihin. Eto mga banateros, banateras, DDS, ganito mag-isip. Isa pa sa ating protection para hindi mabudol. Let's focus on the main thing. Yung minor, wag masyado. Kasi ang gagawin niyan, sisirain ng mga vloggers, ng mga DDS, kung ano-anong sasabihin chismis. Hindi po yung personal life ang issue ng mga DDS vloggers. Ang issue dito, yung pagkain sa harap kainan. Kapag kainan. Doon tayo mag-focus. Let's focus on the main. Mapapansin nyo naman yung vloggers na gusto lang for the views, na gusto lang manira ng DDS, ang banat personal. Kung politika, politika lang. Politika lang. Bumabanata ibang vloggers. Pero binabanata ko sila kanila yung politika. Diyan nila babanatan. Paano nila yung mga personal eh. Tapos sasakay naman yung tao. Ay, oo nga. Oo. Before you knew it, nabudol ka na naman. Kumita siya kasi malaki ang views. Kumita yung vlogger na yon, malaki views. Nagtagumpay na naman siya, biniyak na naman ng DDS. Kayo, kung gusto nyo pauto ulit, nasa sa inyo yan. Ito, tinan mo ang post ni Josh. Mga DDS, bulag. Alam nilang kampo ng demonyo at drug lord si Dugong, pero sinasamba pa rin nila. Pakibasa po. Yung mga nanonood, pakibasa to sinabi ni Josh. Pakibasa.
Nabasa niyo na? Eto ang atake sa DDS na walang kwenta. Hindi tayo bibiyakin nitong ganitong salita. Let me repeat that again. Yung ganitong comment, hindi tayo bibiyakin. Kaya sa akin, okay yan. Yang ganyang komentaryo, okay yan. Pero ang bibiyak sa DDS, yung kunwari, para sa bayan. Yung kunwari, kakuntsaban niya tong isang DDS din. Tapos sinahati. Halimbawa, kami banateros. Kunwari, kakausapin niya si Boss Dada. Tapos sisiraan kaming dalawa ni Banat Bay. Ganon. Kasi, doon mo mabibiyak. Yung mga ganitong komentaryo, hindi tayo mabibiyak. Naiintindihan nyo? So, doon kayo, yung ganitong komentaryo, okay yan. Walang kwenta yan. Mabibiyak tayo. Yung hahati-hatiin tayo. At kunwari kakampi. Naiintindihan nyo? Nagigets yung ibig kong sabihin? Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ang demonyo ba kung gusto kang ilayo sa Diyos? Ako, demonyo! Ganon? Hindi ka lalapit. Posible ang demonyo lalapit sa'yo bilang isang magandang babae. Pupurihin ka. Bago mo malaman, biyak na pamilya mo. Kasi yan ang number 1 tactic ng demonyo. Hatiin. Kaya yung ganitong comment ni Josh, I welcome this. Walang problema. Pero hindi ganito umatake demonyo. Nakatago yan sa kunwari kakampi mo.